Yan mga kabalen, mga kabayan. Namumunga na yung mga mais ko. Alam nyo ba na ang mga mais nito yung 2 years ago, yung pinakabinhi niya, galing pa ng Pilipinas. 2022, umuwi tayo ng Pilipinas at sinadya ko talagang bilhin itong mga mais na to. Yung mais lakatan, yung kulay puti. Kasi hindi yan nabibili dito sa Canada. Nabibili yan frozen na, walang fresh. Pag frozen, alam niyo ba kung magkano isang piraso ng mais dito? Frozen ng ganyang mais. Frozen pa yun ha, $2 mahigit. Ang mahal. Ngayon, gustong gusto ko to, sinuswaam. Ang ginagawa ko, nagtanim tayo para makapagswaam tayo. Yung suam, yung ginisang mais. Yung alam niyo ba yung parang tinagtad na mais? Tapos, igigisa mo siya sa bawang, lalagyan mo ng dahon ng sili o kaya dahon ng ampalaya. Kaya nag-decide tayong magtanim. Pero ngayong araw na to, mag-harvest tayo as in general harvest. Kasi masyado nang marami yung bunga ng mga kamatis natin. Tapos yung kalabasa ko, ang daming bunga. Sobra grabe. Ngayon, pati mga bulaklak. So, bibigyan ko yung isang kaibigan. At higit sa lahat, bibigyan ko yung mga kapatid ko. Ayan. Bibigyan ko ng bulaklak. Dahon ng kalabasa. Dahon ng ayan. Dahon ng ampalaya yung mga kapatid ko. Bibigyan ko sila ngayon. Tapos magpo-pollinate tayo ng mga bunga ng bunga ng ampalaya, pati na rin yung bunga ng kalabasa, magpo-pollinate tayo para matuloy sa bunga. Ayan. So matutuwa yung mga kapatid ko sa kaibigan ko, mabibigyan ko sila ng kaunting gulay. Mamimitas tayo. Kita naman ninyo yung ampalaya ko, oh. Ang yabong ng dahon. Ang pinakahabol ko sa ampalaya, kaya tayo nagtatanim yung dahon. Kasi hindi ka nakakabili ng dahon dito ng ampalaya. Tuwing summer lang, tapos bihira pa. Kailangan pong mag-drive para na makabili ka. At usually mga nagbibenta mga kapwa Pilipino. So, nag-decide ako na taon-taon magtanim tayo ng ampalaya. Uy, ang ganda ng bunga dito, oh, mahaba. So, mag-harvest tayo ngayon at nang mabigyan ko yung aking mga kapatid. Ayan, kita nyo to? Ito. Alam niyo ba na pinatay pa nga nung kapitbahay ko yung mga kalabasa ko? Yung iba, yung lumampas sa bako niya, talagang pinagpapatay niya. Ayan. So, ayan. Ayan, mga bunga yan. Tapos, ito pa. So, pipitas tayo ngayon para ipamigay sa aking mga kapatid. Mayabong na naman yung ating dahon ng gabi. Yan, dahon ng sili para sa suam yan ng mais at tinola. So mamimitas tayo mga kabayan, samahan niyo ko. Naku, hinog na to. Pero mailuluto ko pa rin yan, ha? Sayang. Tapos makakagawa na tayo ng binhi ng buto nito. Ayan pa. Ayan. Wala na bang bunga dito? Ayan. So, hanap-hanap ng mga bunga. Ayun. Naku. Yan, para mamunga pa uli. Kukuhanin natin yung mga bunga para magkaroon ng chance mamunga uli. Kasi pag nagbunga na yung mga gulay, hindi na, ano yan, pag pinatagal mo, matagal bago magbunga uli ng marami. Yan. Harvest natin ngayon, labo-labo. Harvestin ng lahat ng pwedeng harvestin. Ayan. Alam nyo ba na yung dahon ng ampalaya ko walang nasasayang? Kahit na medyo matanda na yan, kinukuha ko pa rin. Either na ginagawa kong, pinapatuyo ko yan, ginagawa kong tsaa. O kaya naman, linuluto ko pa rin. Mas mapait, mas masustansya. Ayan.
Yung mga ganyang namumuti, ginagawa ko ng tsaa minsan. Ay, na ba yun? Naninilaw na, yung matanda na. Nagagawa natin tsaa yan. Effective yan, pang alis ng anemia, kung anemic ka, panggamot siya. At kung pre-diabetic ka or diabetic, maganda rin siyang natural medication. Ginagawa natin tsaa. Tsaka napakahirap ng ano dito, dahon ng ampalaya. Tuwing summer lang, mga Pilipino pang nagtitinda. Napakamahal pa. Pero ngayon, ako, ilang taon na ako nagtatanim nito, taon-taon. Palaging ampalaya at saka kalabasa ang hindi nawawala sa akin kasi nga yung bulaklak ng kalabasa. Alam nyo ba na ang bulaklak ng kalabasa rich din siya sa lahat ng uri ng vitamins and minerals at saka meron din siyang iron, rich in iron pala siya. Tapos nakapakaganda pa niyang source of fiber. Tsaka yung alokbati yan. Medyo hindi nag-thrive yung ibang alokbati ko nung pinula ko pero ayan kita nyo nagsasanga na siya. So yung tatlong yan hindi nawawala sa tanim ko. 4 pala. 5. So, ang palagi kong tinatanim every year, hindi nawawala. Ampalaya, kamatis, sili. Kasi ang habol ko sa sili, yung dahon at saka yung pangsigang na bunga, pampaksiw. At saka, ampalaya, diba? Sili, kalabasa. Yan. Tapos, alokbati. Tapos, idinagdag ko na rin yung sa listahan yung mais. Kailangan taon-taon ako. Ang bunga nito nandoon, kunin natin sa kabila. Ayan. Kasi nakaharang So, lagyan na natin doon. Ayan. Naku. Walang masasayang sa atin. Ang hirap niyang kuhanin. Alam niyo ba na kahit nasa lupa na yun, kinukuha ko pa talaga yung dahon. Ayan. Kahuli-huli ang dahon, kaduluduluhang dahon, walang nasasayang. Pagdating pa ng winter, wala pa rin masasayang yan. Pati yung pinakasanga niyan, dinadry ko, ginagawa nating tsaa. Para maraming nagagamot. Tapos natural pa siya, vitamins. 'Di ba? Anemic tayo, so maganda 'to. Yan, walang nasasayang.
laki ng kalabasang nakuha natin, oh. Kasi kailangan ko nang pitasin yung iba para tuloy-tuloy lang yung pagbunga pa uli. Kasi pag in-stop mo, bawa, pinalaki ko ng husto to, pinatanda ko, usually yung puno yun hindi na siya magbubunga eh. Mahihirapan na siya magbunga, bulaklak na lang. Pero pag pinitas ko ganito, may chance pa siya magbunga uli. Usually nagpapabinhi ako eh, kaya lang marami na akong binhi. So haharbisin ko na muna yung mga bunga. Ayan. Mukhang hindi ko matatapos yung harvestin ko ngayon at ano bang tawag doon? Magtatrabaho pa ho tayo, papasok pa tayo sa trabaho. So itutuloy natin mamaya uli yung pag-harvest. So nasa first batch pa lang tayo ng pag-harvest. Ayan. So yung harvesting ko ngayon, ibibigay ko lang sa mga kapatid ko, tsaka doon sa isang kaibigan nanghihingi ng bulaklak ng kalabasa at bunga. Ayan. Kasi nagsawa na rin naman ako sa kakaluto. Eh yung mga kapatid ko hindi pa nakakatikim. Gustong gusto nila yung mga ganito, mga gulay. Kasi yung tatay ko Ilocano, 100%. Yung nanay ko ang Kapampangan. Pero lumaki kami sa mga pagkain Ilocano, yung puro gulay. Mahilig sa gulay yung tatay ko. Ito oh. Lalaki pa kaya to? Parang gusto ko na rin siyang pitasin eh. Ayan. So, itong bulaklak ng kalabasa, kailangan pinipitas ito tuwing umaga. Pag hindi mo kasi pinitas ng umaga, ano na siya, malalantoy, maluluntay. O mapapanot na sa hapon o tanghali. Kailangan pitasin na natin habang fresh pa. Ayan. Ayan, dami-dami rin ng itong mga kalabasa ng to dahil malaki ang bunga. Malaki din yung mga bulaklak niya, oh. Ang sarap iluto ng mga bulaklak niya. Yan, palagi kong inaayos yung mga yan kasi kung saan-saan gagapang eh. O, ayan pa yung mga bunga, oh. Ayan. Tapos bunga uli. Yan, magpapabinhi siguro ako ng isa or dalawa. Ayan, madami-dami din itong nakuha kong ano dito sa harap ng bahay namin. Bulaklak ng kalabasa. Ayan, kasi malalaki yung mga bulaklak nun dahil malaki ang bunga. Ayan. So, itong unang batch na to, ito yung unang batch na ng harvest natin ng gulay. Ipapamigay ko lang yan. Meron pa akong mga na-harvest na nung nagbakasyon kami, na-harvest na mga kapatid ko dito sa garden ko. Ang dami, kamates. So, yun muna ibibigay ko. Hindi pa tayo tapos mag-harvest. First batch pa lang to. At lahat na ito ipamimigay ko lang sa aking mga kapatid. Ayan. So, fresh na fresh siya, no? Para naman matuwa yung mga kapatid ko sa akin. Oh, ayan mga kabayan. Papamigay ko lang to. Matutuwa yung pagbibigyan ko kasi itong mga harvest ko to, mga gulay to. First batch pa lang tayo. Mamaya na yung second batch. Magtrabaho muna tayo. Ito yung mga gulay na matutuwa sila kasi organic po yan. Hindi ini-spray yan. Walang chemical. Ayan. Ipapamigay ko sa mga kapatid ko. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like. At please huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat!